sa documentary kasi, importante, mas importante, una, syempre yung research. Research talaga yung kailangan. And then after research, dun ka lang makapag-isip kung anong klase, mas treatment yung tawag namin, more than script. Kasi yung script, mangyayari siya after na you do your shoot. So dun mo lang siya isasalansan kung paano mo siya ikikwento. Kasi yung script mo ay nakulat mo na. So yung script writing sa docu actually is editing. So you're like writing through the footage, using footage, parang ganun. So before that, before yung gagawin, ay mas treatment talaga. So kung ano yung kailangan mong makuha sa subjects mo at kung paano mo siya gagawin. Mas intention siya. So yun. Any questions before ako mag-proceed sa last part ng ating wala na? Ayun. Ito lang, ito yung, kasi di ba we had John Denver, we had Tuan Doc. This one naman is the upcoming film na pinuproduce namin. Tapos na yung shoot, post na lang. Shoot kami sa 6 years in the making to. Yung pelikula to, kasi ang laki niya. Malaki siyang project. Pandemic pa namin siya sinusulat. And it tells the story of a boy who joined a weird Japanese game show. All because he really wanted to go to Japan to look for his mom na matagal niya nang hindi nakikita. Only to realize the very reason kung bakit nagtatago yung nanay niya ay dahil manananggal pala siya. So it's a bit weird, siya, comedy na may drama. So parang dahil manananggal yung nanay niya, parang most of the time yung kabanding niya lang ay yung lower half. Kasi nga tumaayos. So yun, nagdala kami ng lower half natawan sa Japan last week. Ay, 2 weeks ago. Pina-customs pa namin kasi mahirap na kasi dinala namin sa Japan. So yun. So, but sa kabilang banda, it tells naman, it is a statement on the Filipino family as affected by the overseas Filipino workers setup ng isang pamilya na yung transnationality ng isang tao na pumupunta ng abroad na kahit may social media, may nababago pa rin sa pagkatao niya na hiwalay sa pamilyang iniwalay sa Pilipinas. So, para to sa mga gustong gumawa ng pelikula, lalo na kay Emma. Sanari naman kayo sa, sa Sinicab, sa Sali. In-announce ko talaga. Ito yung mga aral. Kasi ito yung ginagawa namin. Pag nag-apply ka ng funding, kasi malaki lang yung pang-funding namin na kailangan for this film. So, nag-a-apply kami ng funding. And feeling ko din naman, mag-practical lang din tayo. Kahit kung anong art form na yung gagawin mo, mag-a-apply ka talaga ng grant kung kahit saan. Like, ito na yung part na, pagpupunta ng isang filmmaker. Pagpupunta ng isang filmmaker para gumawa ng pelikula. And it starts sa paggawa ng dossier. Ito yung mga aral na makukuha ninyo sa paggawa ng dossier. Unang-una, cover photo. Kailangan nyo ng matinding cover photo para sa isang dossier nyo to give like a good first impression. So kailangan mo maging maganda kahit ka nasasaktan. Kasi kung hirap gumawa ng pelikula, kailangan mo pa rin magmaganda. So this is a cover photo. Kailangan mo ng Mother Maybe sa kahit anong paraan. Para sa mga filmmakers, Alexander tama, di ba? Na gustong gumawa ng pelikula, dito nagsisimula yung nawat. Kailangan nyo ng cover photo na maganda kahit anong mahirap. Pangalawa, kilalanin ng sarili. So, when you're doing a film, you really have to know what you really want to do in a film. So, anong genre? Siyempre, iba na yung title. Anong genre, anong language yung gagamitin mo? At kung sino yung
yung ano, yung mga taong kasama dito. Kasi ito kasi it's a co-production between Singapore, Taiwan, and Japan. Yeah, Japan, tsaka of course Philippines. Kaya siya natutuwa. So yun. So kailangan mo malaman, ang pinaka-importante dito ay kilalanin mo yung genre, kung anong gusto mong gawin na pelikula. Pwedeng hindi mo pa yan alam as na habang nag-uumpisa ka, pero like in the process, malalaman mo yan. Kasi yung genre ng isang pelikula is the identity of that film. Kung ano siyang klaseng pelikula, igagawin mo. Pwede kang mag-mix ng dalawang genre. Ayun. So kailangan kilalanin yung sarili. Pangatlo, alamin kung paano makakakuha ng atensyon. Kasi sa mundo ng paggawa ng pelikula, may sa Cinemalaya pa lang, 10 yung sumasali every year. Sa Sinikabataan, ilan yung sumasali? 10 din. Sa Viva Max, 200 films yung nagagawa sa isang taon, 200 or more films. Yung nagagawa sa Star Cinema ngayon, parang 4-5 yung nagagawa sa isang taon. Yung tanong, saan ka lulugar sa mga yun? Yun. As someone from the regions, paano mo ipipwesto yung sarili mo sa isang industriya na bukod sa masilimuot ay madaming may gusto. So, dito papasok yung kailangan mo yung sarili mo, pangalawa yung kung paano mo siya ipoposisyon sa gubat ng paggawa ng pelikula. So, dito after the cover photo, the initial details, dito na lalabas yung logline. Kung mag-apply ka ng funding, yung logline basically tells a story in just one sentence, pero kailangan mag-push dito kung ano yung pinaka-interesting na part sa pelikula mo. And in this case kasi, ito yun siya. Manananggal. So, hindi alam kasi ito ng mga foreigners kung ano ibig sabihin ng manananggal. It's very foreign sa kanila. So, kailangan namin i-explain. Dito sila natutuwa. Bilang, are you Western issues ng mga kanon. And then of course, yun nga, kaya mas madaling na pagtalakay ng pelikula with a synopsis. At kailangan maging totoo. Yung paggawa ng pelikula, proseso siya din ng pagharap mo sa sarili mo. Kasi, like si John Denver natin, hindi ko siya namamalayan. Yes, it was shot in a Catholic school kung saan ako nag-aaral. And then dahil Catholic school siya, bukas pag nandito kayo, explain ko yung seeing na tinatawag. Na gagamitin mo yung lugar mo, yung nakikita mo sa paligid, sa paggawa ng pelikula. Anyway, kasi since Catholic school siya, may mga madaming images of course, Jesus Christ, Mary, ganyan. And then, yung kwento ng isang bata na bully sa social media, eventually naging kwento siya ng mag-ina na hindi ko siya unang tinata. Tapos sa kanya na-realize, oh my God, lumalabas yung pagiging anak ng isang single mom. So doon siya na parang it's you and me against the world, ganyan, shit, ganyan. So parang doon mo makikilala yung sarili mo sa paggawa ng pelikula. Kahit sa umpisa, hindi mo yung marirealize eventually pag nagagawa mo yung pelikula mo. Mas natututunan mo, kilalanin yung sarili mo. And that for me is very powerful. Yung tindi ng power ng cinema is not just for other people, but you rin. Yung growth mo as a person. Sabi nga ni Ricky Lee, bago ka maging magaling na writer, kailangan mo maging mabuting tao. And in this case, kay Sunny, yung director's intent niya, this is a very personal journey sa kanya. Kasi all this time, yung akala niya, nung bata siya, dahil meron lang siyang picture ng nanay niya na nung birthday niya, nung parang 5 years old na siya. Akala niya, yung nanay niya, artista. May isang si Lilet, kung naabutan niyo si Lilet, yung singer, ang tanda. Kasi kamukha nung nanay sa picture na yun na yung isang picture na meron siya. Tapos, only to find out na parang 27 years later, na namit niya yung totoong niya ng nanay, na hindi pala yung nanay na inakala ng nanay niya. Kasi pinagsasabi niya sa mga tao na nanay niya artista. So, doon nagsimula yung premise ng Mother Maybe about the person na akala mo yun ay nalaman mo hindi pala. So,
yung paggawa ng pelikula, it's also very personal. Kasi pag nag-pitch ka din ng film mo, tatanungin mo tatanungin ka ng mga tao, bakit ikaw yung kailangan magkwento ng kwentong ito? Sino ka sa kwentong yan? So yun. So kung gusto mo magsimulang gumawa ng pelikula, mas doon muna tayo sa kung ano yung alam mo at kung ano yung familiar ka bago yung iba. Of course, pupunta rin tayo sa mga topics na hindi naman natin alam, pero malalaman na natin through research. Pero I would advise parati na sana magsimula sa something personal. Ayun. So, ito lang naman ata. Ayun. At panglima, maghanap ng kakampi. So, kaya ko parati tinatanong dito kina Sir Lian kung meron bang film org dito sa UP Mindanao. Kasi kailangan talaga, it's a communal art kasi yung paggawa ng pelikula. You really need a family to do films. Kasi doon yung magiging posible kahit wala kayong masyadong budget kung may mga kaibigan kayo pwedeng tumulong. So kailangan nyo magkakapit. At panghuli, ayun. Huwag sumuko magpunta. Kasi kailangan siya talaga. You really have to hustle. You really have to hustle. Kasi yun yung masakit dito sa Pilipinas as artists na walang pondo at may walang pondo, ibig sabihin hindi nare-regard o hindi nare-respeto yung presence ng mga artists dito sa Pilipinas by giving them a lot of funding. Diba, yung opportunity to showcase or to build their art, hindi yun nakikita sa isang country na developing pala. Pero sa kabilang banda, kaya tayo developing country kasi hindi natin nabibigyan din ng espasyo yung mga artists na gumawa ng mga gusto nilang gawin. So, pero ganun pa man, huwag tayong sumuko. Wala tayong karapatang sumuko. Kasi babalik ako doon sa sinabi ko kanina about Tumandog, na sa isang developing country like the Philippines, parang art is not just art, nothing but art, but also parang it is part of nation building. Na malaking halaga yung paggawa ng isang paglikha sa isang bansa na nangangailangan. If you have questions. Nagana kami dyan ng prize. Nag-pitch kami, sumayaw ako. Sabi ko sa'yo, wag sumayaw ako. Kasi yung kalaban namin dyan, parang 43 projects from all over the world. Tapos sumayaw ako. Sabi ko, ito talaga yung rurok na sa ano. Kailangan na naman kami if you have questions, bago tayo matapos, 3:30 na po lang. Ay, game po. Regarding sa concept from short stories or kanang novels to one short film concept. Anang what if mag-imo ka ng short story kung ka na batwa, kanang novel ko and then you want to adapt it to film. Kung saan mo practice mo? Ayun, bukas natin pag-uusapan. kasi this time medyo today very inspirational na yung magiging setup. But tomorrow, kasi since writing students, tama ba? Mas technical yung pag-uusapan. So, but to answer your question, ayun, may tinatawag kasi kami, like, galing kasi ako sa filmmaking, School of Filmmaking ni Ding Lau, Armando Lau. Found story yung tawag. So may process kami o tinatawag na commutation. Na parang how will you parang a material to another art form. So ano yun? So ayun. Kailangan pumunta dito bukas. Para lang may isa. Baka isa na bukas. Ayun. Anything else? If you have questions.
showbiz, chismis. Last question ang sir, sa consequences ko sir. Sa tingin ko sir, ang may consequences nila po kung nag-spread fake news sir? Wala. Kasi parang, ayun, although struggle siya for us nung in-edit namin yung film. Pero like, nag-end kami na sa question na parang why would you push for justice or even like i-reveal yung truth about that damn iPad? Kung when at that time, parang hindi na siya nagmamatter. And people decided already na ito yung totoo, wala kang magagawa. So, yung nag-decide ang mga tao na hindi yan. Ano na? iPad? Kabater, nagawa kami ng reflection paper ng dati sir. Parang lahat na lang, every time na lang na pick up yung pelikula, may nagtatanong talaga. You know, meron kami yung shoot na nilibig namin kung sino. Oh, really? Yes. So, lalabas ko lang yung barcode ng Gcash. Hindi, pero ano lang yun, parang some random girl, a student doon, ginawa niya, parang gano'n. Kasi nag-shoot namin yun, parang habang intercutting with kung anong nangyari kay John Delver, ganyan-ganyan, nag-reveal. Tapos nung sa editing, tapos nag-realize namin, parang ang cheesy naman ito, parang bakit mo pa i-reveal kung... What's the point? What's the point of like revealing? Yes. Regarding John Denver trending po, kasi considering na ang ending niya po is napaka-dark and we were told Sorry. na ang mga so, disturbing siya in a way na hindi ako okay kahapon. Nang pinanood ko siya. Pero nakonsider pa namin na ang mga extras sa film and I think, correct me if I'm wrong po, but even the main actors and actresses ay galing po sa hometown nila sa Antique. And considering din po si Mr. Jansen, yung base po natin na play John Denver, paano po ba na-receive ng mga artists yung parang idea na you're going to create a film about a child committing the S-word due to parang online bullying, false information, and then parang institutional, all of those things. And like, were there any challenges for them po ba in sort of, like getting past that and choosing to play the roles regardless? And paano po yun? How did you work with that po? Yes, kasi anong tawag dito, ang ganda ng tanong mo, kasi when we were shooting the film, there was also an incident sa taon mismo namin about a kid na binugbog sa, yung binugbog part na binugbog siya doon sa sa taon namin, tapos binindihan siya. Tapos, siya na-cancel doon ng bugbog. Tapos pinagpiestahan din siya, tapos umabot sa point na hindi mo na alam kung sino yung biktima tsaka dito kasi nga pinagpiestahan. Pero yung pinakatanong kasi doon is, anong ginagawa ng DSWD? Anong ginagawa ng school? Anong ginagawa ng LGU? Although nag-post yung mayor yung time yun, parang we don't tolerate na blah. Pero magpo-post ka lang talaga, parang gano'n. So, yung gusto kasi namin iparating sa John Denver talaga ay, nung time na yun, the Philippines or as a culture, hindi pa siya ready sa influence ng social media sa mga tao. Na hindi nila alam kung anong gagawin. So, during the shoot, naging madali rin for us to convince or to tell and to make our actors understand kung ano yung gano'ng kahalaga itong kailangan mo. Of course, hindi natin maiwasan na, syempre, artista ako, alam ko na may pag-acting ako dahil hanggang doon lang. Pero like, parang namin sinasabi sa kanila, i-instill namin sa kanila na parang, more than anything, mahalaga yung gustong sabihin ng pelikula ito. We don't want you, like a small community na magmukhang stupid. But ang gusto natin sabihin ay, hindi ready. Most of you are representations of like a system na hindi pa handa sa social media.
Sa case naman ni Jan, ayun, nung kinausap naman siya, si diba, na subject matter, siya yung, tinanong namin siya kung ano yung, ano mo, parang, take mo on, like, yung sensitivity ng gagawin yung emotion. Parang, sabi niya na parang, hindi siya, although, okay dito pakinggan, hindi na siya bago sa edad, sa generation nila, sa mga kaedad niya, yung ganong klaseng because sa kaklase niya mismo, like 12 years old pa lang, hindi, ano ba na siya nun? 13 years old, yung first time siyang kinausap. Meron na siyang kaklase na dinala sa mental institution all because of depression. Sa isang small town at 13 years old, may ganun din. So, ganun din sila ka-aware sa yun. So, ayun, sana nasagot ko yung tanong mo. So, ayun, ginusto namin sila maging involved yung mga actors, not just na maging actor lang sila, but also filmmakers. Kasi lahat naman sa pelikula ay may capacity na gumawa na magkwento. So, yun, yung responsibility din sa mga actors sa gagawin nila ay yun, inaintindi namin sa mga. Siguro since like yung isang part na presentation is yung guys na about the dosi ngayon yung pero like yun nga, and as a student filmmaker, I'm also trying, actually hindi na ako, hindi naman bago na concept ko na yung pagpapasa na aspect at Fantasy sa mga film festivals like yung Cinepanado, Cinema, and ano pa yan. So like question ko lang sana, nalilito rin kasi ako dito minsan, pero ilan ba talaga the sweet spot ng ilang number of Pages? Oh. Dapat mga ano lang, Kasi nalilito ko kasi meron rin ang makikita ng mga films dami. like umaabot sila ng 25, meron na umaabot ng 20, pero Hindi kasi, well, sa case ko, I mean, like, sa perspective, the more nalalang ka, the more ka sasabog yung gusto mong mga sabihin. So, kailangan mo iisipin na yung sarili mo na masabi yung gusto mong sabihin in just 10 to 15 pages. Ideal for, kahit sa ano, sa mga mag-pitch kasi ito mga ganyan. 8 slides lang. Anything else? May mga exams pa tayo iba. Yes. Bilang isang aspiring artista. So, curious lang po ako kung ano po ba yung naging challenges sa podcast kay Mariel Soriano dun sa John Edward Letting the rest of the cast eh. Very ganun sila sa higay-higay. Higay-higay na siya lang yung from Imperial Manila. Hindi ko rin pa. I was wondering, ano yung pag-picture? Ano challenges? Hindi kasi ano, tawag dito, unang-una, wala, sa totoo lang, wala kasi kaming nakuha talaga ng nanay na maayos. So parang tapos, parang dun lang namin naisip, what if kumuha lang tayo ng isang sikat para lang din mabalance din yung marketability ng film. Kasi kailangan rin naman namin kumita. And because of that, parang game naman si Mary, pababa siya ng sweldo. We had to adjust, and we had to address the issue na hindi siya taga doon sa script. Na parang dayo siya doon sa lugar. Eh pag pumunta ka ng kasi ng town namin, sobrang diverse na ng mga tao doon because we're just 45 minutes away from Boracay. So may mga nagko-Korean doon, may mga ang dami ng mga dayo talaga. Bagsakan siya ng iba't ibang so yun. Chat ko lang po ako ni artista. Ayun, anything else? Lian? Miles, ilan ba tayo? Ilang minutes ka? Or siya na yung last? Sige,
Sige, 3 more questions. If you have sige, ayun. Wala na kayong tanong? Hello. Sir, nabanggit mo kanina na nag-attend ka ng UP National Writers Workshop dito sa UPB. Ano yung genre mo ng time na yun, nung nagsisimula? Poetry. So, paano naging film? Paano naging film yung poem? Yung mentor ko kasi sa UP Iloilo, literature, yung second major ko kasi sa UP Iloilo, literature, broad complete ako nung time na yun. Tapos naging mentor ko si Sir Leo Daliaga. So, ayun. Anong tanong mo sa akin? Ito, kasi parang yung before na wala si Sir Leo, parang sinasabi ko sa kanila, ang daming similarities ng poetry sa paggawa ng pelikula. Unang-una, structure. Kailangan, yung sinasabi namin sa paggawa ng pelikula na kailangan yung kumanta, yung pagsusulat. It has to sing, it has to have like music. Kaya tinatawag kaming tone sa paggawa ng pelikula kasi kailangan niyang hindi maging sentonado. Eh sa paggawa ng di ba, ng tula, nandun yung di ba, internal rhymes, so, tapos minimal use of words. We don't usually, ako personally as a writer, I don't usually rely on dialogues and telling a story. Kasi sa paggawa ng pelikula, you don't give that responsibility solely to your actors. Kasi yun yung parati pag na-notice nyo, sige bukas na natin. Pero like, pag na-notice nyo sa mga filmmakers, ang daming sinasabi ng mga actors. Kasi hinahayaan nila yung mga actors nila na magkwento. Eh dapat kasi visual yung medium ng pelikula na nakikita mo rin actually sa paggawa ng tula. It's for, poetry for me sa visual recognition. So hindi siya nagre-rely sa vagueness ng sinasabi, but sa images na nakikreate ng tula. So, Also thank you Dean Jo, no, and yun, thank you din Sir Arden for that, no. So, yun, amazing how, amazing na, I mean, totoo naman, no, na yung film, that kind of art form, and manonood din talaga natin na yung mga films na yung talagang deep, or like yung tumatatak talaga sa atin, yung may mga silent moments. Na panoorin mo lang siya na nag-unfold lang siya in front of you. And hindi siya masyado maingay. Parang ganun, diba? So, do we have any more questions from our participants? Snacks are being distributed, actually. Si Kai, meron si Kai. Si Kai. Simple question lang daw. Ano po, as an aspiring filmmaker, writer gusto. Pero I want to write scripts din and make film. Pero with that po, what's a good starting point? Kasi for me, I've been trying to make scripts po for Virgin Love Fest and yung mga ganun. So, magandang
ba yan na starting point or are there other ways na makapag-establish ka ng name sa film industry? Paano establish sulat ng pangalan? Ako talaga, read. Kailangan mo magbasa. Parang doon talaga yung foundation ng isang magaling na writer. Ay kung marunong siyang, ay kung mahilig siyang magbasa. Pangalawa, research. So, research not just by through books ha. Like, research, by like living a life. Kailangan mabuhay. Wow. Pero like, yun. Kasi sabi ko kanina na parang you have to start with something personal. Yun eh. Na parang kailangan mo may maramdaman muna sa isang material para ka makapagsulat. Huwag mo munang isipin kasi dito ka ba bukas? Huwag mo munang isipin kung paano siya ikikwento. Like the structure and all. Mas isipin mo muna kung bakit siya kailangan ikwento. Doon muna tayo sa feelings. Saka mo siya inano. So, it takes time. Hindi ko siya magagawa ng gusto. Huwag mo i-pressure yung sarili. Ako kasi hindi ako naniniwala sa writers. Walang may mali sa writer. Ay, walang mali sa writer. May mali sa sinusulat mo. Ano lang siguro, direct, since we are talking about regional cinema, then meron kasing mga tendencies na yung paggawa ng film o singing about the regions, lalo na sa regions, nagiging backdrop lang yung regions or a film na pwede naman na sana hindi na lang siya sunod dito, like meron na mga picture, hindi ko lang siya ma-mention in public. Like meron na akong mga nakikita sa letterbox na bakit pa siya sunod dito na pwede lang naman siya dito. So like, yung tanong ko sana dire, like as a regional filmmaker na rin, ano ba dapat ang mga kwento ng region na dapat natin ipakita sa ipakita sa maraming tao. Like, ano ba ang mga kwento region? Kasi yun nga, may magka-tendency na in the guise of regional cinema ng Sarayta. Pero Sino ba yan? mamaya na. Nakita ko na sa letterbox. Hindi, ihiwalay natin yung mainstream like, kasi wala na tayong magagawa doon minsan. Pag halimbawa, gumawa ng rom-com set in ganitong lugar, pero nagtatagalog naman, parang hanggang doon na, huwag mo nang istoryasoyin kasi rom-com lang naman siya. Pero like, kung may mga pelikula talaga na about sa regions, at like featuring like a culture or a tradition that importante sa akin that the filmmaker has devoted enough time to know the material. Kahit ako, wala naman issue sa akin kung hindi siya taga-good. But for me, yung proseso na malaman kung ano yung kinikwento niya, importante siya. Kasi doon mo yung sinasabi mo, mararamdaman mo kasi isang material pag hindi rin ganun kakabisado ng filmmaker, yung material na hinahawakan niya. To answer your question, ano ba dapat yung mga regional stories na kailangan i-feature? Ako, local psyche, local mindset, and not just culture and tradition. Yun yung kailangan itap or i-feature for me na interesting. And well, to be fair, interesting din siya sa mata ng ibang mga people from outside the Philippines if may bagong mindset or may bagong take on the idea of marriage. Hindi familiar sa Catholic, yun, mas ganun, hindi lang siya basta-basta tradition and culture, pag may ganitong tradition. Yung psyche ng isang community, yung kailangan i-feature, na baka may bago sa religions. Like, halimbawa, I'll give you an example.
yung konsepto ng GABA is very visceral. Yun, yung next na kasi karma rin ba hindi na yun wala yun sa walang Tagalog. Meron din like, sa Western Visayas, may konsepto kami ng dungan, yung spirit mo na kailangan pala kasi parang gano'n. Hindi mo yun ma-explain sa mga Tagalog na anong ibig sabihin ng dungan. So yun yung yun yung gano'n, yung kailangan yung gawa ng pelikula. So research talaga siya, like research na malala. You have to be a Mindanao to make it Mindanao. Sir, kilala niyo po si Director Loren Macaulay. Okay, maniwala ko sa mga gawin. Sabihin niyo sa mga bukas, kung sino din dito, ayun, I'll talk more in-depth about writing and process of developing a story. Kasi magkaiba siya sa mainstream, tsaka magkaiba rin siya sa indie proseso. Kailan pa kami makikita VFX? Wala. Kailan na po ba daw ng destiny? Okay, hindi siya masakit. Nag-search daw siya. Alam niyo ba yun? Any more questions from the body? From the body? Any more questions from the body? Going once? Going twice? Wala na. We're good? Can man be truly good? Anyway, so thank you very much, no, Sir Arden, and thank you everyone for your participation. So, meron po tayong nagbabagang balita mula sa Aklat Alamid. Aklat Alamid, ano po ba yung nagbabagang balita? Lahat ng mga nagtanong ay...
free random books. Sino mang pipili? Or ikaw, or tayo magbibigay? Okay, so sino po ba yun yung mga si Moy, si... My brain is failing me, pero punta na lang kayo dito. Yung mga nag-participate. And, in addition, so yung mga nag-participate, please come to the front. Come here to magpili kayo ng inyong free book from Aklat Alamin. 54. Kasama yung ano? At saka, yung first, ano ba yan? Yung first 54 people na nag-attendance, makakatanggap sila ng libre ring libro mula sa Aklat Alamin. So ano nga ba ang mga titles nito? Si Sally Moco, Sally and Our Shared Home. Sally and Our Shared Home. At saka Alphabetong Bisaya. So, published po ito through Aklat Alamin. So, ano ba yung pangalan? So, babasa. Okay, so I will call your names, your surnames. Punta kayo dito ha. Sedyarin. Nandito ba siya? Sedyarin Sherry May Hatamosa, Presente, Apasan, Te, Soriano, Mayara Soriano, nandito ka ba? Yes, nandito siya. Meron siyang libro. Bonokan, Abdi, yes. Opulencia, Eduarte, Caldoza, Matutino, Salinas, Mabandis, Moreno, Sauro, Katino, Lozada, Minyoza, Nakawili, Lahoy-Lahoy, yes. May libreng buka na naman. Ay, upo na lang, tapos i-distribute na lang. Sige, upo na lang daw kayo, tapos i-distribute. Ay, so tanan na natin eh. Okay, so tanan na natin, hatagan na. Tanan nga natin eh. Isa-isa lang. From Aklat Alamin. So, thank you, Aklat Alamin. Okay. After na lang ma-distribute. Okay, so. And after ma-distribute yung libro, please stay kasi meron po tayong photo. So, I believe it is time to, while dinidistribute yung mga libro, may we call on the organizers of, may we call on the Rec Arden Rod Contest so that we may confer the certificate. And we also call on Ma'am Farah, Ma'am Carissa, and of course, Ma'am Jo for a photo. So I will read the citation. Certificate of Appreciation is proudly presented to Mr. Arden Rod B. Condes for serving as the resource speaker for the lecture workshop Independent Filmmaking in the Philippines during Tinta Tinta Palabas May Arts Festival 2026 in collaboration with Aklat Alamin and UP Literary Society, conducted on May 12, 2026, given this 12th of May 2026 at UP Mindanao, Minta, Davao City. Signed, Professor Joanna Lee Cruz, Dean, College of Humanities and Social Sciences, and Associate Professor Dennis John F. Sumailo, Chair of the Department of Humanities.
So, thank you very much. So, may talk pa po si Sir Arden tomorrow, 1 p.m. pa rin dito sa AVR. Drama to screenplay. And yes, drama to screenplay. So, yeah. I like what Sir Arden said, more medyo technical aspect na siya. Most especially, this is very helpful for our creative writing students who will also be, who are not only taking drama ngayong SEM, but also next SEM they will be taking playwriting, which medyo similar siya to screenplay. Yeah. So, ayun. So, will we have the picture? So, and now may we have Ma'am Farah and Carissa for the awarding of the certificates sa ating Arts Festival. Carissa? Okay, so hello, good afternoon! Kumusta? So, Arts 1 sections yung andito. Ngayon, we have Arts 1 B2, Arts 1K. Yay! Okay, so, yes, so kahapon you did, no, the setting up of your booths, you, like the entire day, the set up, yung panels, tapos yung, yung mga zines, zine catalogs, then the art, curated artworks. So, as promised, for the Arts Fest, we will be awarding the following awards: the best booth design, the best booth design, the best curated artwork, and the best zine catalog. But ayun, kasi medyo over. Okay, so for today, we will be awarding our best booth concept. So tomorrow, after Sir Arden's talk again, we will award the best curated artwork and the best zine catalog. But for today, the instructors are confident in their winning selection. We do want to take some time to go through all the zines and all the artworks more. So we will reserve those for tomorrow after the talk. So please stay tuned for that as well. But today we will be awarding our best booth concept. Okay, so for the best booth design, let me just read the certificate. So the Certificate of Achievement presented for the best booth design concept in Pinta-Tinta Palabas, Mayo Arts Festival 2026, in collaboration with Aflat Alamid and UP Literary Society, signed by Ms. Carissa Natalia Bacongis, Assistant Professor Farah Aini Esverador, and Mr. Lian Carlos Nolan. So the best booth design concept is awarded to the section B2. So naghintay talaga sila. But yes, so we have the representatives from the B2 class. Third project for the photo. Yung, BS Biology. Yung what will you be when you grow up? With kahapon with the setting of the music. So the best booth concept was
the things that we looked out for were not only how well they executed the certain concept that they had, but also how aesthetically aligned all of the elements of their booth were, as well as how well their interactive activity was able to tie in everything that they presented on their booths. So this was quite a difficult discussion. We did want to take our time in each booth just to kind of take in the space, time to look at how they curated the artworks and see if this was something that felt like everybody in the class was able to take part in and to really collaborate. And I think that was a very, this booth in particular had such a strong concept that it seemed like everybody in the class kind of knew what they were doing, knew what kind of vision they wanted executed. So although we did take our time with all booths, this one seemed like a clear winner for us. So congratulations, class. I'm sure Ma'am Farah is very proud of you. Right, so for tomorrow again, if your class did not win today, they might win. There is still a chance to win for the best zine catalog as well as the best curated artwork. So there's still time for us to also really deliberate and for us to take some time to discuss on who we want to win. We all have our different votes, we have our different preferences, and we will see who wins those tomorrow after Sir Arden's talk on drama and screenplay. And since today is the last day for our exhibit, it's Arts Fest, so we request the Arts 1 classes to help us in the setting down of the exhibit. So the panels, hinanap natin siya from Department of Architecture, the new tables, so yun, tulungan tayo. So thank you, and Also, I believe sa mga Arts 1 sections, you have to submit digital copies of the zine and I think the curated artwork. So don't forget to please submit yung digital copies either sa, I think sa LMS or sa Google Drive, whatever instruction binigay sa inyo ng instructor niyo. So, ayun. So, I guess this is the right time to have a photo op. Right? Okay, so I think pwede naman na dito na lang po tayo compress na lang. Tama ba? Oo. And then, sa mga nakatanggap ng libro, siyempre ipakita yung mga libro. Mga 3 books natin. Alright, alright. So move na lang po siguro tayo dito sa may center. Sentro. Sa center, compress na compress, diba? Like in poetry, dapat may compression.